This is the Caramoan Group of Islands, a hidden gem in Bicol. Kung naghahanap ka ng island hopping na hindi ka mabibitin, siksik, liglig at umaapaw, this travel vlog is for you. Dito sa SM MOA, magsisimula ang 14 to 16 hours na travel time namin papunta sa Caramoan. Don't worry dahil may stopovers naman in between for bio break and snacks. Pilitin mong makatulog habang nasa biyahe. Dahil pagdating nyo sa accommodation, kakain lang kayo ng lunch at maglalapag ng gamit. And that's it! Simula na kaagad ang Day 1 Island Hopping. After ng 16 hours or more na land travel, yan, pagdating namin dito, kumain lang ng lunch, tapos nagsettle kagad kami sa room ng mga 30 minutes lang, nag-ayos ng gamit, tapos eto na kami ngayon sa Pangpang, ready na for island hopping. So 4 na islands daw yung pupuntahan natin. Let's go! So guys, ayan, we are here at Caramoan Group of Islands and ito yung first island na hinintuan natin. Okay, for our first stop, ito daw yung Lahos Island kasi tagos dun sa kabila. So para siyang islet, ganun, na merong dalawang access sa dagat. So no photographer, no problem. We have the DJI Neo to capture the moment. So Neo. So there, just like that, 30 minutes, emote, picture, and then off to our next island. Okay, so our second stop is Matukad Island. So dito din daw isa sa mga venue nung sa Survivor. So yan, at the moment hindi kami makapagpalipad ng drone kaya magpipicture na lang and we are going to enjoy the place. Also, dito din makikita yung isda, bangus, na nasa gitna, no? Pero kailangan mo kasing mag-trek. Tingnan nyo naman kung gaano katalas yung mga bato na yan, ha? Ayan pa. So, ayan, mga tipak-tipak ng bato. Kaya, you really have to be mindful kung saan ka tatapak. Kasi, may mga bato na gumagalaw. At may layon sa taas.
Hindi kami umakyat doon sa may bangus kasi madaming nakapila kanina. And since hindi rin naman kami pwede mapalipad ng drone, kaya hindi na kami umakyat. So, ito na lang yung inakyat namin na bato. Same experience lang naman, or same vibe. Hey! So, nandito na kami sa accommodation and banlaw na, no? So, nagpapatiyo na ng ibang mga damit. Tapos, naghihintay na lang kami for dinner. It's already 7:17 p.m., no? So, hopefully makapag-dinner na para makapagpahinga na rin kami. So, bukas, maaga ulit ang call time para sa island hopping namin. So, kaya kailangan maaga talagang matulog para may lakas bukas. Second day island hopping. Let's go. Mauna na tayo, sir. Dito na tayo eh. Start na ng hike. So, ito yung first stop namin. So, pupunta kami doon sa may lighthouse. So, ayan. Mga kasama kaming bata, yung tour guide namin. That's the view, guys. And on the other side is the lighthouse. So there, guys, that is the reality. Kanya-kanya ng pwesto for that epic shot.
So this is our floating cottage, guys. Dito kami kumain ng early lunch. So yan. Kung alas 8 ay. Sabi na tao rin. So dahil sa tapos ng kumain and busog na dahil nga sa boodle fight, ito, nagtatampisaw muna. So, next stop muna kami dito sa may Karamoan signage to get some photos. And then, we're going to the oldest church ata. So, yeah. We're just having some photo shoot here. Mampasend naman sa Okay, ready? Nandito kami ngayon sa may oldest church. Ayan. Sa likod. Eh, na-timingan namin na merong kinakasal. For our next stop, ito, souvenirs. Wallets, pouches. So yan, ito yung pasalubong center. And not that much, pero pwede na. Oh! Bye. Nasali sa vlog mo. We are about to check out and it's only 11:56, no? So, maaga yung check out kasi malayo pa yung biyahe, which is Albay, yung sa may ATV ata. So, yun. Kaya, need to pack our things. So, naglalakad kami dito sa may kalsada kasi hindi kami mag-ATV.
So, yung iba namin kasama na mag-ATV. Ayan, nag-start na sila. And then kami, punta kami dun sa ruins. Kaya nilalakad kami dito sa bridge. Wow! May mga halaman! See? Colorful! At manghihingi pa po ng aratelis. Eh! Here, ayan, may mga souvenirs din dito sa labas ng pagsahara. Nice. Pili nuts po. Really nice. Pasalubong section. Yung mga t-shirt, tapos yung lava rock. May keychain magnet. Lava rock mo. Meron ako. 45. Thank you. Wow. So, nagbayad lang kami ng 45 pesos each. Tapos, full day entrance fee na daw. Pwede ka maglabas, pasok na. Tapos, papakita mo lang yung resibo or parang ticket. Ganyan. Hey! Kigsawa Ruins! Yeah! Dito. So, bale, mga 3 hours siguro kami maghihintay dito kasi 3 hours din yung dun sa ATV. Since hindi nga kami nag-ATV, dito na lang kami tatambay at dito namin hihintayin kung magpapakita ba ng buong buo ang Mayon volcano summit. Medyo nagkakaroon ng pag-asa, medyo nag-clear na yung sa may bandang Laylayan. Pero may paparating pa rin na mga ulap. May kuha palang ganito yung Mayon. May ganito palang kuha yung Mayon. Ito ang magnalikod mo. At para daw bukas na yung pen. Diba? Is extreme daw to, guys. Is mild mango. Let's try. Taste. Extreme? Where is the extreme? Kaya mabuksan. Extreme ice cream. Ang sining ang lasa. May ano siya, aftertaste. Ang anghang. Ito nga lang mild, lasa muna. Pero ang sarap. Ang sarap niya, lasang-lasa mo yung mangga. Tikman mo. Konti lang. Ano mo siya? Ano mo muna sa dila? Bakit? Ay, meron. May kick yan sa dulo. Nasa dulo, taksil. Sa akin din siya committed dun sa flavor. At ang cheese. Lasa mo yung cheese at the same time yung anghang. Masarap. 50 pesos. Ito malaki. 40 pesos itong maliit.
merienda. Pansit ba Kaya to? lang, sabaw muna po. Sili, labuyo. Dito. Ito lang ito sa katapat ng ano, Kagsawa Ruins. Ma'am. Ito po ang kutsara po. Pansit bato siya kasi sa bato siya ginagawa. Pero tawag namin dyan, pansit bicol lang. Kahit naman. Pansit bacon po. Kung gusto niyo po Suka. ng suka na may sili po. Sarap niya po to. Sa hindi inaasahang moment, doon nagpakita yung mayon, pre. Wow, kumain lang kami ng pansit bato eh. Pahinga lang kami, tapos umaambon-ambon lumakas. Ngayon, dumayon. Grabe. Grabe. Ang ulap niya pa, pero kita mo siya, kita mo yung tip nung mayon. Very nice. So, meet and lion. This is our version of Amazing Race. Ho, 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 ho. What the heck? What the heck are we doing? Meron siyang spot. Oo, mamaya. Basta. Kaya kami tumatakbo. Kasi it's already 9:25. Tapos yung van, aalis na dun sa Kagsawa Ruins ng 10 a.m. So we only have like 30 minutes para pumunta dito sa spot na to. So ito yung bridge. Tapos meron dito yung parang may flow ng water dito. No? Tapos nandun yung mayon. So yun yung gusto nila yun na frame ng picture ng mayon. So kaya kami tumatakbo kasi nga we only have few minutes. At the same time, hindi rin namin sure kung until gaano katagal magpapakita ng ganito ka-clear yung mayon. So, ayun lang naman, o, diba? For the sake of photos, pa amazing race pa kaming dalawa. Ay, ako talaga. So ako, nandito lang ako sa may bridge. Ayan, this is the bridge. Dito rin dumadaan yung mga sasakyan, mga ATV. Tapos sila yun, nandun. Ayan. So ako nandito lang, nakatayo, admiring the beautiful Mount Mayon. Ay, buti nag-clear talaga yung sky, yung view. I mean, not the sky, kasi yung likod niya, background niya ay cloudy pa rin, pero at least yung visibility ng Mount Mayon nag-clear. Grabe. Kitang-kita yung details. So, eto na nga guys. Dito tayo sa famous na 7-Eleven kung saan kita ang Mount Mayon. Ganun lang kabilis. And picture at your own risk. Ang dami nangyayari. Gulay. Pero ayan. This is the famous 7-Eleven. So, aangulo ka na lang, pagalingan na lang talaga sa pag-take ng photos and videos. And yeah, just to capture the famous shot ng 7-Eleven with the Mount Mayon.